Sa mundo ng mitolohiya at mga kwentong bayan, mayroong mga alamat tungkol sa mga higanting tao na namuhay sa kalupaan. Ngunit sa likas na mundo, may mga tao rin na nagpakita ng labis na taas at laki na inakala nating isa lamang sa mga kwentong iyon. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 10 totoong higanting kwento na nabuhay sa mundo. Sila ay mga tao na nagtakda ng panibagong record, pumukaw ng pansin at nag-iwan ng kanilang sariling marka sa kasaysayan ng tao. Number 10. Andre the Giant. Si Andre the Giant na kilala rin bilang Andrei Rene Rosimov, bata pa. Sa kanyang paglalaro ng wrestling, si Andre the Giant ay naging isang pambihira at pinag-uusapang personalidad sa mundo ng entertainment. Ang kanyang katawan na may sukat na 7 talampakan at 4 na pulgada o 2.24 meters at timbang na umabot sa 500 pounds ang nagbigay daan sa kanyang tanyag na imahe bilang isang higanting tao. Number 9. Yao Ming. Si Yao Ming ay isang kilalang basketballista na pinag-uusapan hindi lamang dahil sa kanyang husay sa larangan ng basketball, kundi pati na rin dahil sa kanyang kahangahangang taas. Ipinanganak siya noong September 12, 1980 sa Shanghai, China. Si Yao Ming ay nagmula sa isang pamilya ng mga atleta. Ang kanyang ama si Yao Ziyuan ay isang dating manlalaro ng basketball at ang kanyang ina na si Fang Fengdi ay isang dating manlalaro ng volleyball. Mula sa murang edad, nakuha ni Yao Ming ang interes sa basketball at nagsimula siyang maglaro sa mga lokal na koponan. Sa taas na 7 talampakan at 6 na pulgada, si Yao Ming ay isa sa pinakamataas na manlalaro ng basketball sa kasaysayan ng NBA. Dahil sa kanyang katangian, siya ay nagningning sa kanyang profesional na karera. Noong 2002, si Yao Ming ay naitalang unang pambansang manlalaro ng China na sumali sa NBA matapos siyang mapili bilang unang overall pick ng Houston Rockets. Number 8. Maria Feliciana dos Santos. Si Maria Feliciana dos Santos ay isang higanting babae na nagmula sa bansang Brazil. Siya ay pinanganak noong 1943 sa isang malaking pamilya na may lahing African at native Brazilian. Mula pa sa kanyang kabataan, napansin na ang kanyang labis na tangkad at sa kalaunan, ito ay nagpatuloy na lumaki hanggang sa kanyang pagtanda. Noong siya ay nag-aaral pa lamang sa paaralan, nahirapan si Maria Feliciana na makahanap ng upuan at lamesa na angkop sa kanyang tangkad. Sa katunayan, kailangan pa niyang maghanap ng espesyal na tindahan para sa mga sapatos at kasuotang kasya sa kanya. Sa huling tala, inilarawan siya na may taas na humigit kumulang sa 7 talampakan at 7 pulgada o humigit kumulang sa 2.31 meters. Number 7. Zheng Jilian. Si Zheng Jilian ay isang babaeng higante na mula sa lalawigan ng Hunan sa China. Isinilang si Zheng noong Hunyo 26, 1964 at sa maagang edad nagpakita na siya ng di pangkaraniwang paglaki. Habang lumalaki siya, unti-unti niyang nalampasan ang mga karaniwang taas ng mga tao sa kanyang paligid. Sa edad na 13, tumayo na siya ng 7 talampakan at 8 pulgada. Isang sukat na karaniwang higit sa 2 beses ang taas ng isang pangkaraniwang tao. Ang kanyang di pangkaraniwang taas ay nagdulot sa kanya ng malalim na interes ng mga tao sa buong bansa. Dahil sa kanyang kalagayan, siya ay ginawaran ng titulong pinakamataas na babae sa mundo noong 1982 ng Guinness World Records. Ngunit kahit na mayroong kapansanan sa likod at hindi ganap na nakalakad, hindi naging hadlang ang kanyang taas sa kanyang kahusayan at pagiging produktibo. Nagtrabaho si Zheng bilang guro sa kanyang lokal na paaralan at naging isang inspirasyon para sa mga tao sa paligid niya. Number 6. Don Keller. Si Don Keller ay pinanganak noong 1965 at lumaki sa negosyong agrikultura ng kanyang pamilya sa Georgia, United States. Mula sa murang edad, napansin na ang kanyang di pangkaraniwang taas na naging dahilan ng pang-alipusta mula sa kanyang kapwa-estudyante. Noong tumungtong siya ng 18 taon ng kanyang buhay, ang taas ni Don Keller ay nasa paligid ng 8 talampakan at 2 pulgada o katumbas ng 2.49 meters. Ito ang nagbigay sa kanya ng titulong isa sa pinakamataas na tao sa buong mundo.
noong mga panahong iyon. Ito rin ang naghatid sa kanya sa pagkakaroon ng mga oportunidad sa larangan ng sirkus, telebisyon at mga espesyal na mga pagtitipon ng higanteng tao. Kaalam tulad ng pinangako ko para matanggap ang 20,000 free ebooks na makakatulong sa iyo, i-check ang link sa description at comment section ng video ito para mag-join sa ating exclusive Facebook group. Number 5. Sultan Kosen. Si Sultan Kosen, isang mamamayan ng bansang Turkey, ay pinanganak noong 1982 sa probinsya ng Mardin. Si Sultan ay nagdulot ng pagkagulat sa buong mundo dahil sa kanyang kamanghamanghang taas. Noong pagdating ng kanyang pagbibinata, si Sultan ay nagpatuloy na lumaki at sa edad na 10 taong gulang, nagkaroon na siya ng taas na 6 na talampakan at 3 pulgada. Ang kanyang paglaki ay hindi tumigil doon dahil siya ay mayroong kondisyon na tinatawag na gigantism o labis na paglaki ng katawan. Sa kalaunan, noong siya ay 18 taong gulang, naitala siya bilang pinakamataas na lalaking tao sa buong mundo. Number 4. Vikas Upal. Si Vikas Upal ay isang higanting tao na ipinanganak sa India noong Hunyo 1986. Sa kasalukuyan, si Vikas ay may taas na humigit kumulang na 8 talampakan at 3 pulgada, aproksimadong 251 centimeters. Nang siya ay 8 taong gulang pa lamang, siya ay umabot na sa taas ng isang ordinaryong tao. Sa kanyang paglaki, dumating ang mga hamon at pribilehiyo na kasama ng pagiging higit sa karaniwan. Sa kabila ng kanyang hindi pangkaraniwang taas, si Vikas ay isang malumanay at mapagpakumbabang individual. Ipinakikita niya ang kanyang pagkamapagmahal sa paglilingkod sa pamamagitan ng pagtulong sa mga taong may mga medikal na pangangailangan at pagiging tagapagsalita ng mga karapatan ng mga higanteng tao sa India. Number 3. Edward Beauper. Si Edward Beauper ay sinilang noong Enero 9, 1881 sa Saskatchewan, Canada. Mula sa kanyang pagkapanganak, napansin agad na may kakaibang katangian si Edward. Sa edad na 17, sinukat si Edward at natuklasan na may taas siyang 8 talampakan at 3 pulgada o humigit kumulang 2.51 meters. Ito ang ginawang hudyat na siya ang isa sa mga pinakamatangkad na taong nabuhay sa kasaysayan. Dahil sa kanyang laki at taas, naging atraksyon siya sa mga perya at sirkus sa Canada at Estados Unidos. Ngunit sa kabila ng kanyang katangi-tanging katangian, hindi maganda ang kanyang kalagayan sa kalusugan. Siya ay mayroong kondisyon na tinatawag na gigantism tulad ng mga nauna na nagdulot ng malalang problema sa kanyang katawan. Dahil sa kanyang laki, hindi siya gaanong malakas at madalas siyang nagkakasakit. Number 2. Tranti Cornelis Docher Kiver. Si Tranti Cornelis Docher Kiver ay pinanganak noong 1616 sa Edam, isang bayan sa Netherlands. Noong siya ay 17 taong gulang pa lamang, ang taas ni Tranti ay umaabot na ng 2.57 meters, 8 talampakan at 5 pulgada. Dahil sa kanyang taas, naging isang atraksyon si Tranti sa mga taong naglalakbay at nagbabakasyon sa Netherlands. Siya ay umakyat sa mga entablado, kumakanta at nagpa-perform para sa mga tao. Siya rin ay naging ganap na aktor sa mga sirkus sa kanilang lugar. Sa kanyang pagganap, nagsilbi siyang inspirasyon sa iba pang mga tao na nagpatunay na kahit mayroon kang iba't ibang pisikal na anyo, maaari ka pa ring magtagumpay. Number 1. Robert Wadlow. Si Robert Wadlow ay pinanganak noong Pebrero 22, 1918 sa Alton, Illinois, United States. Siya ay kilala bilang ang pinakamataas na tao na nakarecord sa kasaysayan ng tao. Noong siya ay 5 taong gulang, si Robert ay may taas na 5 talampakan at 4 na pulgada. Nang siya ay 8 taong gulang, siya ay may taas na 8 talampakan at 8 pulgada. Noong 13 taong gulang, ang kanyang taas ay umaabot na ng 7 talampakan at 4 na pulgada. At nung siya ay 19 na taong gulang, siya ay may taas na 8 talampakan at 11 pulgada. Kung saan ito ang kanyang naging pinakamataas na antas na naitala. Bilang resulta ng kanyang katangkaran, si Robert ay naranasan ang mga hamon at limitasyon sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Kailangan niyang gumamit ng espesyal na damit at halos lahat ay pasadya. Subalit siya ay kinilala rin sa kanyang mga natatanging kakayahan at katalinuhan. Sa huli, ang pagsasaliksik sa mga totoong higanteng ito
ay hindi lamang nagpapamalas ng kanilang kabantugan sa mga larangan na kanilang kinabibilangan, kundi pati na rin ng isang mahalagang leksyon na ang tunay na kadakilaan ay hindi nasusukat sa laki ng ating mga katawan, kundi sa laki ng ating mga puso at kahandaan na maglingkod sa kapwa. Kaalam, gusto niyo rin ba nga tumangkad gaya nila? May kilala ka ba na higante sa inyong lugar? Kung mayroon ka pang nalalaman kaalam, huwag mong kalimutang i-like ang ating video at mag-subscribe ka na rin sa ating channel. Ang siguraduhin na panoorin ang next videos na siguradong magugustuhan mo. Ito ang inyong kalam na nagsasabing, knowledge has a beginning, but no end.